Dito rin sa Mandaluyong City naganap ang pamamaril kahapon sa isang van. Sa gitna pa man din ng EDSA. Narito po ang News TV Quick Response Team sa punong tanggapan ng Mandaluyong Police kung saan dinala ang van na pinagbabaril. Ito po yung van sa aking likuran. Patay sa insidente ang sakay nitong negosyante at kanyang driver. Bumuo na ng task group ang Eastern Police District para tugisin ang mga nasa likod ng pamamaril kahapon. Galing po sa drug racing competition ng mga biktima bago sila pagbabarilin ng nakamotorsiklong mga salarin. Narito ang report ni Atina Imperial. Sa videong ito, kitang nasa stretcher pa at isinusugod sa ospital ang dalawang pasahero at ang driver ng van na pinagbabaril ng riding in tandem linggo ng hapon sa kahabaan ng EDSA Reliance, southbound lane sa Mandaluyong City. Kinilala ang mga biktima na sina Jose Luis Yulo, Esmeralda Ignacio at ang nagmamaneho ng van na si Nomer Alan Santos. Ang bintana malapit sa inuupuan ni Yulo, basag sa dami ng tama ng bala. Ayon sa Mandaluyong Police, sinubukan pang isalba sa ospital ang buhay ni Yulo at Santos pero nasawiri ng dalawa. Ligtas naman ang sugatang si Ignacio. According sa kay Miss Esmeralda, naka-incline po yung upuan nila. So wala siya po siyang nakitang any person or vehicle. Ang naramdaman lang niya may biglang pumutok, sunod-sunod. Sa inisyal na impormasyon ng pulisya, galing sa isang drag racing competition sa Clark, Pampanga ang mga biktima. We are now investigating kung ano ba talaga. Kasi baka malay natin, may samda din na nangyari doon. But still, under investigation pa po yun. Tumanggi muna ang mga kaanak ng mga biktimang humarap sa media. Tinutugis na ng otoridad ang mga salarin. Inaalam na rin ang motibo sa pamamaril. Athena Imperial, GMA News. Kanina, naabutan natin ang pagsusuri ng mga otoridad sa van na sinakyan ng negosyante at driver niyang kapwa napatay sa EDSA Reliance Mandaluyong kahapon. Mga kapuso, mula po sa kanto ng EDSA Reliance kung saan naganap ang paranambang, hinila na po ng Mandaluyong City Police dito sa harapan ng kanilang police headquarters ang passenger van para lubos itong masiyasat at maimbestigahan ng PNP Scene of the Crime Operatives. At kung inyong makikita mga kapuso, yung upuan na yan, dyan sinasabing nakaupo si Ginoong Yulo, ang punterya ng sinasabing paranambang. At kung gaano karami yung tama ng bala, ay kasalukuyan niya yung minamarkahan ng PNP SOCO. At initially, meron nung 4 na entry points ng bala na kanilang natukoy at sinasabing tumama ito doon sa kabilang gilid ng van at sa bubungan. Hindi ro ganoon magiging kabilis ang pagpapalabas ng resulta ng pagsisiyasat dahil masyado pa silang maraming uusisain at iimbestigahan dito po sa passenger van para matukoy at mabigyan linaw ang pagpatay sa negosyanteng biktima at kanyang mga kasama. Kaugnay pa rin mga kapuso ng naganap na paranambang kahapon dito po sa EDSA Reliance, sakop ng Mandaluyong City. Kumuha tayo ng update sa investigasyon. Makapiling natin live sa pamamagitan ng telepono ang Hepe ng Mandaluyong Police, si Police Senior Superintendent Moises Villaseran. Hepe, magandang hapon. Welcome sa QRT. Good afternoon, Neil, at good afternoon sa taga-panood dito sa ating programa. Colonel Villaseran, sa aming impormasyong natanggap, kayo po ay sumalang sa tinatawag na case conference ng binuong Special Investigation Task Group. Hingi po kami ng latest, sir, kaugnay sa isinasagawang investigasyon. Yes, tama po yun, Neil. Nandito po kami sa Eastern Police District Headquarters dito sa Pasig City, together with our District Director, Police Chief Superintendent Bernabe Balba, and then yung aming Task Force Commander, si Police Senior Superintendent Florante Torres po, and other members of CIDG, District Intelligence, investigators, at saka Mandaluyong investigating team po. Nandito kami para mag-discuss sa nangyaring insidente kahapon, yung shooting incident yan sa may southbound ng EDSA, Mandaluyong City, malapit po sa VRP Medical Center. Natukoy na po ba ng SITG Colonel Villaseran ang motibo ho sa krimen? Still, yung motibo po na pinag-aralan namin dito is sa business po. And in fact, mayroon kaming nakuhang mga certification from the court na mayroong pending cases na na-file against kay Mr. Jose Luis Hugo Yulo. Mga cases, different cases sa different RTC.
involving siguro mga mountain chick, and may kurong kaming data din na mayroong grave threat na pinile po siya against sa isang person po. Baka pwede nyo pa hong palawigin pa, Colonel Villaseran, yung anggulong tinututukan nyo ngayon na posibleng may kinalaman dyan sa mga kasong isinampa ng kapo ng biktima laban po dito sa itinuturing na barating suspect, Colonel Villaseran. Wala pa po tayong isa lang ito sa posibleng magbigay ng lead for the solution of cases. Kasi po, ang cases na ito na pinile sa RTC related din sa business. So marami pa tayong pag-aralan po dito sa kaso na ito. And in fact, we are now collecting all CCTV footages ng MMDA from Balintawak going to the crime scene. And in fact, from crime scene, advance hanggang Makati po, kukuha pa kami ng CCTV footages to include yung sa hospital at some other private owner ng CCTV na pwede makatulong sa investigation namin. Colonel Villaseran, ano po ang profile ng biktimang si Ginoong Jose Luis Yulo? In fact, Mr. Ginoong Jose Luis Yulo, meron po siyang business, yung sinasabi natin na aim point gun, tawag yan, yung gun, yung mga equipment or yung paraphernalias or ano pa tawag, nakalimutan ko, pero more related sa mga sa ating mga sa firearms po, sa firearms yung mga paraphernalias ng firearms like sight, yung mga improvement ng barrel nyo, mag-set up, ganoon po, mayroon siyang business niyan. And in fact, we have also information na sa real estate business meron din siya. And also sa mga automotive or vintage vehicle. Like for example, member siya ng Automotive Association Development, kung saan they are engaged sa restore ng mga vintage vehicle at saka buy and sell sa ibang enthusiast sa mga vintage car. May hawak na po bang testigo ang Mandaluyong Police na makatutulong sa inyong investigasyon? Meron kaming nakausap ng mga possible witness pero hindi pa po kompleto yung information namin and hindi pa ito makonsider na prime witness pero pangdagdag lang po sa aming investigation. So naghanap pa kami ng other possible witness and evidence para po sa kaso nito. Bukod po dito sa mga bank documents na inyong nadiskubre at ngayon sinisiyasat, yun ho ba mga kaanak pa ni Ginoong Yulo ay nagbigay na po ng kahit paano yung impormasyon sa inyo para ho mabuo kahit paano yung motibo? Sa ngayon po, wala pa po masyadong binigay na information sa amin. Kasi po, alam mo naman na medyo sa malungkot na situation sila and we are still waiting sa kanilang feedback. Maybe tomorrow makausap na namin yung ibang kamag-anak and baka makabigay sila ng information that will lead for the solution of this case. Yung pong survivor, Colonel Villaseran, nakapagbigay na po ba ng salaysay sa inyo? She's now under investigation. No? Kausap niya yung aming investigator doon sa hospital and nandun po yung aming mga police. So maaaring igawin na namin yung statement niya kung ano pong alam niya o ano ba talaga ang nangyari. And from her statement, maghanap pa kami ng other witnesses na pwedeng magbigay ng information. Sa inyong pagsisiyasat, bagaman at gumugulong pa, Colonel Villaseran, yung pong mga suspect, paano ho tumakas? Going EDSA o pumasok ho ng Mandaluyong or San Juan area kung saan meron ho ba tayong mga checkpoint dito na sana'y nakaharang sa kanila? Based sa information na nakuha ng aming mga intelligence unit, itong suspected motorcycle riding suspect ay hindi dumiretso sa southbound na diretso hanggang Makati or hanggang doon sa Pasay. But parang nag-curve siya, turn right, going down dito sa ginasabi natin Guadalupe, yung area going to Makati and GP Rizal Street at ako yun. And still, we are conducting investigation pa rin and inquiry kung totoo po yung information na natanggap namin pertaining to the escape route ng mga suspect po.
Baka puso ang hepe ng Mandaluyong City Police, si Police Senior Superintendent Moises Villaseran. Colonel Villaseran, maraming salamat. Magandang hapon po. Good afternoon, Mel, and good afternoon sa lahat pong nanonood programa.